Kita mga taong may kapansanan, mabibiyayaan ng mga benepisyo at insentibo mula sa proyekto ng ilang politiko. Para sa detalye, balitaan mo kami, Joseph Parafina. Yung painitan ng panitang eleksyon, ilan sa mga positibong dulot nito ay mga biyayang pwedeng matanggap ng taong may mga kapansanan. Dito sa lungsod ng Caloocan, direkta mabibiyaan ng mga nagbabagayang partido ang grupong ito. Bahagi kasi sila ng 10-point agenda ng lungsod na pinagkasunduan ng magkakalabang partido sa kanilang lugar. Meron tayong 14 na party list na nandito ang ating butihing mayor. No? Lahat ng mga sumuporta. So, sincere sila. Kahit na magkaiba-iba silang party list, alam nila, isa lang ang layunin, maahon sa kahirapan at ma-empower ang mga sektor. Desidido naman ng mga tumatakbong kandidato na tulungan ang sektor na ito na batid ng lahat na may ilang taon na ding napapabayaan. Ngayon nagkakaisa na sa usaping ito ang ilang mga magkakalaban sa politika. Makakamit na rin nila matagal nang inaasam ng mga may kapansanan na iba't ibang serbisyong dapat ay laan para sa kanila. Ang City Hall, Ultimo City Hall, ay nagkukulang sa mga ibang kagamitan para sa kanila. Gaya ng rampa, no, para sa kanila. Pero isa sa mga binanggit ko na sa barangay, kailangan may 1% rin kayo. Or at least a simple amount para sa PWD. Or at least 1 or 2 should be hired in the barangays. Maging sa mataas sa kapulungan, makakaasa rin ng mga PWDs ng mga iba't ibang panukalang batas at tulong pinansyal sa mga kampi ni Pangulo Aquino na kapwa nagsusulong daan sa ating bansa. Para doon sa mga disabled, no? Siya ay nung senador siya, o napalang takbo, nakapagbigay siya sa kanyang PDAF ba ang tawag doon? PDAF? Kaya sabi ni Richard, senator daw ang unang nagbigay sa kanila ng 10 million para mag-umpisa ng yung mga kabuhayan pa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina. Samantala, mahigit 40 bilyong pisong halaga ng buwis ang inaasahang makokolekta ng pamahalaan mula sa BIR at Bureau of Customs. Gaano nga ba kalakas ang kumpiyansa ng dalawang ahensya na maibibigay nila ang nasabing halaga sa kaba ng bayan ngayong second quarter ng taon? Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Di Samburon. Inaasahang makakakolekta ng mahigit 400 bilyong pisong buwis mula sa pinagsamang koleksyon ng dalawang ahensya ang ating pamahalaan ngayong second quarter. Ipinapakita lamang sa datos galing sa Department of Finance na halos 22% ang itinaas ng koleksyon ngayong taon. Malaking porsyento dito na umabot sa 362 bilyong piso ay galing sa Bureau of Internal Revenue. Samantala na sa 87 bilyong piso ay galing sa Bureau of Customs. Maaalala nito mga unang 3 buwan pa lamang ngayong taon nakapagtala na ang BIR ng humigit kumulang 6% pagtaas o halos 244 bilyong piso. Inaasahan ng ahensya na lalo pa itong lalaki matapos ang tax filing nitong buwan ng Abril at ang makamta ng kanilang target collection sa buong taon na humigit kumulang 1 trilyong piso. Samantala, ang Customs Bureau naman ay may koleksyong 68 bilyon simula Enero hanggang Marso. Tanging 17 distrito lang na kanilang pinagkolektahan ang nakaabot sa kanilang target revenue. Ilan dito ay ang Subic Freeport, Clark International Airport, Cagayan de Oro, Cebu at Iloilo. Ngayong taon, inaasahang makakakuha ng halos 340 billion pesos ang BOC, mas mataas ng 17% noong 2012 dahil sa Full Operations Computerized Program ng naturang ahensya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Di Samburon.